Magandang araw po sa ating lahat. Kung mapapansin nyo, may iba-ibang klase ng bala ng angle grinder dito sa harapan ko. Demo ko sa inyo kung para saan ba mga to. Bago kayo bumili ng bala ng grinder o kahit anong bala yan, alamin nyo muna yung expiration nito. Meron lang siya na 3 years simula nung ginawa siya. Makikita nyo siya dito sa likod ng grinder. Yan. Kung wala dito, yung expiration date ay nandito sa may ring niya. Yan, makikita nyo siya na 2022 pa yung expiration niya. Pag lumampas na ng 3 years o kaya malapit na sa 3 years, giging malutong na siya at madali na siya mabasag. Unahin na natin dito. Itong cutting disc na to ay PES. Makikita nyo kung para saan ba itong cutting disc na to. For stainless steel siya. Itong isa for stainless steel din. Yan, makikita nyo yung expiration date niya dito, 2023 pa. Tawag naman dito ay flap disc. Mamaya ipapakita ko sa inyo kung paano sila gamitin. Dito naman sa kabila, ang tawag dito ay grinding stone. Pero iba to sa grinding stone, manipis siya kaya mas maganda siyang gamitin. Compare dito na makapal. Ito grinding stone din pero makapal siya. Itong green na cutting disc, kadalasan talaga pag magkikita talaga kayo ng kulay green na cutting disc ay para sa stainless steel. Kadalasan yung kulay itim na mga cutting disc ay for steel lang siya, yung ordinary steel lang. Tawag dito ay diamond wheel. Ginagamit to sa pagkakat ng mga tile. Ito isa, pwede rin siya sa tile pero mas advisable siya sa stone. Makikita nyo yung pinagkaiba niya. Mas malalaki ang ipin nito kaysa dito na thin lang siya. Para maganda yung pagkatabas niya sa tiles tsaka stone. Dito naman tayo sa brush. Ito steel brush na tawag dito. Ito naman ay para sa alis ng mga kalawang. Ipapakita ko mamaya kung paano gamitin ito. Ito naman pang buffing naman siya. Pang smooth ng mga stainless steel. Marami itong kasamahan. Meron parang sabon, yung tela. Madami pa siyang kasamahan. Ito naman ay sandpaper siya na bilog na pwede siyang ibala sa grinder. For wood siya at metal. Kumbaga pang sanding siya ng metal at wood. Itong panghuli ay pangkat siya ng mga wood o kaya plywood. Yan, para siyang bala ng circular saw na maliit pero kasya siya sa grinder. Pag mag-grind kayo, syempre kailangan nyo ng safety glasses tsaka itong air plug. Lagi kasi ako gumagamit itong air plug kasi nung time na hindi ako nakakagamit ng air plug kasi saglit lang, dumudugo talaga yung tenga ko. Kaya lagi akong nag-air plug. Meron tayo dyang flat bar na makalawang tsaka dalawang tubular. Ang gagamitin natin ay itong cutting disc for metal. Yung tatandaan pag magka-cut kayo, ito yung sabi ko na nakasangga siya sa inyo pag magka-cut kayo. Mapapansin nyo meron ditong 2 piece ng tubular. Huwag kayo magka-cut na sa gitna. Ganito. Kumbaga pag nag-cut kayo sa gitna, pag nag-cut kayo dito, malaking posible talaga na lulundo siya. Kumbaga yung cutting disc habang umiikot, pag kinakat nyo, babaloktot yung bakal tapos maiipit yung ating cutting disc. Kaya pag magka-cut kayo, kailangan ganito lang. Nakatong siya sa isang bagay lang na nakalutang itong ikakat natin. Kumbaga nakaganito siya. Yan. Pag mag-grind kayo, huwag yung didianan na ipupwersahin yung grinder. Pwede pa rin siya na pumalag or mabasag yung grinding disc. Alalay lang, kumbaga, kung saan naman siya mapuputol. Naman natin gagawin ay itong grinding stone. Parehas lang siya. Manipis lang yung isa, tapos makapal ito. Papalit kayo nga ng make sure na hindi siya nakasaksak. Wala ang ating washer ay babaliktad rin natin. Ito normal. Gagawin natin, ibabaliktad natin yung washer niya para mag-fit siya dito. I-grind natin tong part na to. Pag magsasaksa kayo ng grinder, hawakan nyo yung grinder nyo para in case na buhay siya, hindi siya papalag. Subukan naman natin yung mas makapal. Kung alin ba yung mas magandang ipang-grind. Bali, ito yung result ng pinag-weldingan natin tapos ginarind natin. But dito yung manipis tapos dito yung makapal. Mas maganda talagang ipang-grind yung manipis kasi parang smooth lang siya.
Syempre, huwag nyo pa rin siya pupwersahin na i-grind. Kumbaga, alalay lang pag mag-grind kayo. Sunod naman natin gagamitin ay itong pang-alis ng kalawang. Aalisin natin yung kalawang nito. Bali ito, hindi na kailangan ng itong panlock. Kumbaga, may thread siya para fit siya dito. Hindi ko na siya nilalagyan na guard. Kumbaga, naka-thread na siya. Hindi na siya basta-basta kakalat. Idadamay na rin natin yung part na yon. Yan, ito na yung result na wala na yung kalawang niya dito. Sunod na naman natin gagamitin ay itong flap disc. Papakinisin natin siya. Kita nyo na parang sobrang smooth niya na. Yan, kumbaga yun na yung result ng flap disc. Mawawala na yung pinag-weldingan niya. Dito kasi sample lang to, hindi pa tunay na trabaho, sinasample ko lang. Ito naman, pasamaan siya ng mga pang buffing. May mga nilalagay pa na parang sabon, tapos tela, madami pang process. Itatry lang natin kung gagana ba siya dito. Ayan. Ang ganda ng finish niya. Kaya kung mapapansin nyo dito. Okay, ang next naman natin ay itong pang tile tsaka pang stone. Hindi na natin itong gagamitin pang stone. Ito na lang pang tiles. Purpose kasi niyan, yan, parang ganito. Kung papansin nyo, luag siya. Yan, hindi siya pwedeng gamitin kasi maaaring tumalsik, madisgrasya din. Itong ating pang-lock sa pinakauna, babalik na rin naman natin siya para mag-fit siya dito. Yan, makita nyo, fit na siya. Kung meron naman ito na ring, pwede natin siyang gamitin, tapos ilalak natin. Mag-grind pala kayo ng tiles, make sure na nakapatong siya sa wood, sa plywood. Marami kasi sa mga tile setter na, di ba ganito yung normal, na papunta sa yung spark. Kasi pag ganito yung gagawin natin sa ganitong posisyon, ay sa'yo yung punta yung gabok. Ginagawa ng ibang tile setter ay pabaligtad para yung gabok niya doon pumunta. Minsan, pag nagkakat din ako ng tiles, nakapagkat ako ng tiles, ganun din yung paraan ko. Lumalayo na lang ako dito. Hindi ako tumatapat dito mismong blade. Kumbaga, malayo siya na ganun. Pero, ang pinagmamasdan ko pa rin ay yung guhit niya para tumama sa linya. Yan, itatry natin na ganito, yung normal. And makikita nyo yung guhit, itatry natin na ikat siya. Pag magkakat kayo ng tiles, lagyan nyo muna ng linya o guide para kahit na mawala yung guide, matakloban ng gabok, magiging guide na natin yung pinagkata natin. Bali, ang panghuli natin ay itong pangkat ng wood. Sorry, pero hindi ko siya gagamitin kasi napakadami kong nakikita sa group na na-aksidente dahil dito. Kasi ginagamit nila na ganito. Yan. Sobrang bilis ng 14,000 RPM ng grinder compare sa 5,000 na RPM ng circular saw. Times 3 yung bilis niya. Tapos ito, sobrang talas niya pa. Ang ginagawa pa nila, pag magka-cut sila, walang guard. Yan, ganito lang. Napaka-delikado niya, lalo na pag umipit yung mga teeth niya sa plywood. Malaking chance talaga na maputol yung kamay mo, magkasugat. Maswerte ka na kung minor injury lang yung matanggap nyo. Meron nito na yung grinder stand na inattach dito, tapos ginagamit ito para dito. Pero hindi talaga advisable na grinder tsaka ito. Hindi ko na to gagamitin kasi baka maputol pa yung kamay ko. Siyempre marami pang gagawin tong kamay na to. Ayoko naman matapos yung kamay ko dito. Kaya ko to binili for presentation lang sa inyo. Hindi ko talaga siya gagamitin kasi napaka-delikado niya talaga. Pag napanood yung vlog na to tapos nakita nyo to, wag na itong gagamitin. Mag-invest na lang kayo ng circular saw. Budget meal lang na mga circular saw. Mas safe yon compared dito. Talagang taka-accident ito. Yung nawag din ang subukan. Baka maging kapalit ito habang buhay na hindi na kayo makapagtrabaho. Kasi mapuputol na yung kamay nyo talaga dito. Kaya wag na wag. Dito na po nagtatapos ang ating vlog. Sana may natutunan kayo kahit konti lang
sa aking mga dinemo. Kung may suggestion kayo or comment, mag-comments na kayo sa ibaba nito. Kung nagustuhan mo naman ng aking video at may natutunan kayo kahit konti lang, i-like and share mo na din. Huwag na rin kalimutan mag-subscribe sa channel ko.